Naka-attend naman ng graduation ng lahat. Ayan, kamusta po kayo? Hi guys! Kamusta kayong lahat? Lian Antonio for your host and welcome to my channel. Welcome po para din sa bago sa aking YouTube channel at welcome back naman po para dun po sa mga dati na sa aking YouTube channel at patuloy na sumusuporta. Maraming salamat po and please keep supporting. Ayan. So, kamusta na? Graduation time na naman ngayon sa Pilipinas. Ano, daming graduate or nag-moving up. So, ang inyong pong lingkod ay umuwi na naman sa Pilipinas for the second time around this year. O, di ba? Ayun nga ba sinasabi natin, ano? So, last year, sabi ko nga 3 times ako nakauwi. And this year, pinalad tayo at pinayagan naman tayo ng aking amo na umuwi para sa graduation ng aking mga anak. Kahit nakakauwi ko lang ng January. O, di ba? And hopefully, last part of the year, eh, may balak pa tayo umuwi. Sana payagan, ano? Ayan. So, regarding graduation naman sa Pilipinas, yan, ang dami na-graduate, moving up dun sa iba na elementary, senior high school and high school, no? So, kasi usually ginagamit ang graduation is sa senior high school na, saka sa college, no? So, moving up pa lang sila doon sa elementary and junior high school, ano? Yun ang ginagamit na term, moving up. So, ayan, maraming kwento, madaming istorya, iba-ibang kwento, iba-ibang istorya. Sa katulad ng isang OFW, napakapalad ng mga pinapayagan or nagkakaroon ng chance umuwi para sa graduation ng mga anak nila. Kasi alam naman natin, no, isa ito sa mga special moment ng ating mga anak. Well, karamihan sa atin, hindi napapayagan, pero marami din naman na pinalad na makawi. So, while I'm scrolling my YouTube channel or my Facebook account or my social media accounts, nakita ko iba-ibang storya, no? Regarding sa pagtatapos ng mga anak. May mga OFW na talagang pinaghandaan nila itong moment na to para lang makapunta sila dun sa special occasion ng mga anak. Yung iba, kahit na mahal ang pamasahe, pinilit nilang makapunta. Siyempre, di ba, proud naman yung mga anak nila. Sobrang saya. Kasi nga, itong graduation is one of the moment na gusto nating pagsaluhan na natin no, kasama yung ating mga pamilya. But unfortunately, may mga hindi rin talaga pinapayagan, no. Yun nga, malungkot na bahagi na kasi parte yan ng sakripisyo natin. Lalo na kapag hindi kasi pwede, hindi available. So, may mga iba tayong kababayan na dinadaan na lang sa video call, sa pictures, sa videos, yung pagsiselebrate nila ng graduation ng kanilang mga anak. Awards, ayan, ang daming may awards, no? Meron ako isang nakitang video na talagang na-touch ako. Umakyat na yung anak niya dun sa stage, no? Tapos, tinawag na yung pangalan niya. Sinamahan na siya ng nanay niya eh. Ng teacher niya, kasi nga wala siyang nanay. But eventually, si nanay na OFW is tumatakbo siya, ang bilis-bilis ng takbo niya. Dala niya pa yung backpack niya, dala niya pa yung neck pillow niya. Umakit siya sa stage, almost nadapa siya dun sa hagdan. But, ayun niya, okay lang din kasi umabot siya sa graduation ng anak niya. Grabe yung iyak ng bata. Grabe yung luha, pati ako naluluha. Kasi nga, di ba, special moment yun. So, dun sa harap ng stage, doon siya nagtatanggal ng mask, doon niya pala inaayos yung sarili niya. Parang medyo maganda naman siya sa picture. Yun yung isa sa mga nakakatuwang napanood ko regarding sa isang OFW na nagsumikap para makarating dun sa moment ng anak niya. Meron namang mga iba na katulad ko, no, pinayagan tayo ng amo natin. Well, actually, ako kasi kauuwi ko lang last January. So, nagbakasakali lang ako sa pagpapaalam ko na gagraduate kasi dalawa kasi yung anak kong gagraduate. Ayun, so isang senior high school at saka isang junior high school. So, yung sa akin, since kauuwi ko lang siya last January, so, kinakabahan ako ng paalam kay ama. But, luckily, yun, pinayagan tayo. Kaya lang, 3 days lang tayo sa Pilipinas. So, diba? Sabi nga, diba, para ka nang umihi. Pero kahit man ganun, ang special day kasi nilis, hindi ko talaga siya mapapalagpas. Ganito pa nangyari ha, since dalawa sila, yung aking senior high school is umaga siya. So, 6 o'clock nandoon na kami. 6 o'clock nandoon na kami sa venue. So, ang schedule nila, around 12 o'clock, mag-uumpisa naman yung sa junior high school ko. But eventually, napakahaba ng program na nangyari doon sa aking senior high school na kinain na yung oras. Around 2 o'clock na yata sila nakatapos. So,
ano lang, kasi parang hindi na paghandaan. Hindi naman, actually, hindi naman siguro nila pinorsi, kasi marami yung estudyante, no? Calling names pa lang tayo, is masyado ng marami. So, from the ceremony was started 7 o'clock in the morning, tapos, alam mo yung around 1 o'clock na hindi pa tapos yung tawagin. So, yung mga bata naman napapalit, doon kasi sa auditorium, o doon sa paggaganapan ng, ng ceremony, nasa labas na yung mga batang senior high school or yung mga junior high school, no? That day, sobrang init. Sobrang init niya. So, kawawa naman si Bunso ko. Bunso ko yung gagraduate ng junior high school. So, nandun siya sa labas. So, to the rescue, si bayang ina, no? So, pinuntahan ko yung bunso ko na ganun. Buti na lang, Lino, meron tayong mga ate na nag-prepare naman sa kanya mock up. O yan, naka-mock up naman si Dalaga. Kahit naman ganun. Dahil kainitan. So, ang ginawa nung events management or yung mga teachers, sabi sa kanila, sige, pasok mo na kayo sa loob ng auditorium while watching the nagaganap na graduation naman ng mga senior high school. So, wala naman naging problema na sa matter of communication lang sa mga parents sa mga students. So, around the pila, marami rin akong mga nakita ng mga, nanay na bonggacious. Ayan. Ito, isang issue pa na madalas kong makita sa social media regarding this 2026 graduation is syempre ang mga pabonggahang damit ng mga magulang. Ayan. May mga iba na nagko-comment. Of course, sabi nila, syempre once in a year lang to or once in a lifetime, no? So, syempre, isang beses ka lang mag-graduate ng elementary, isang beses ka lang mag-graduate ng high school na, ganyan. So, isang beses lang siya sa buhay natin. So, pinaghandaan ni Mommy Dear. So, last year, kung natatandaan niya, mayroong isang mommy na nag-stand out din regarding sa kanyang outfit talaga, no? So, nag-viral siya eh. This year, she made it again. Nag-viral siya ulit regarding dun sa kanyang kasuotan, and by this time, twice, ha? Magaganda yung kanyang gown. So, dito kasi yung ganong mga papipresent ng mga magulang, nagkakaroon siya ng mga different reactions towards other people. No? Yung iba, sinasabi, wow, proud mommy, you're so beautiful, you're so sexy, you're so gorgeous. Ganyan. Siyempre, uplift naman ang emosyon ng yung inang bayan, di ba? But, some of the netizens are criticizing, or not criticizing, but disagree or disapprove this kind of clothing sa mga ganitong events. Kasi yun nga, lagi nila sinasabi na dapat inaayon mo yung kasuotan mo sa okasyon, and they believe that graduation is not one of the fashion show na kailangan mo isuot yung mga ganong revealing or sexy dresses or yung kapansin-pansin. Meron ako nakita doon, actually, sa akin this is my point of view. Yung babae na ang anak niya is, I think only kindergarten. Pero yung niya is naka-topless, naka-tube siya, ganon. Para sa akin, okay naman siya. Okay siya. Maganda rin naman si mami eh. Tsaka para sa akin kasi this is my own point of view, no. Sa akin okay siya. Kaya lang, siguro yung iba na nakapaligid niya is nag-outstand kasi siya. So, yun nga, yung iba, sabi, di mo naman binigay sa anak mo yung moment. Dapat yung anak mo ang bida this time, not you. But, for those parents kasi, siguro niisip din naman nila na, this is once in a lifetime nga. So, dapat pinaghandaan. Dapat bongga din ako. Kasi naghirap din ako, di ba? Parang, hirap kaya mag-provide ng anak through mula elementary hanggang gano'n. Tapos, di ba, kakasabihin mong kindergarten yung anak niya. Siyempre, ilang years din yan. Kindergarten until 3, no? Kindergarten 3. So, syempre, araw-araw kang gumigising, araw-araw mo siyang prepare, gagawa ka ng assignments. Gagabayan mo siya, no? May mga times na ayaw niyang bumangon, pero kailangan niyang bumangon. So, kailangan mo siyang pilitin para pumasok. So, yung sacrifices mo rin. So, parang siguro sa kanila, parang din naman sa akin. Pag graduation ng anak mo, achievement meron yun, ha? Kasi, di ba, nag-guide mo sila. Kasi, di ba, may mga bata talaga na in the middle of the school years is tumitigil. Dahil nga walang nag-aasikasong parents. So, ayun. So, ayun. Regarding the Met, marami naging controversial. But, for me, okay lang naman. Tama naman din yung sinasabi nila na ipasok mo or iakma mo sa okasyon. Pero, yung pagiging revealing, pagiging sexy, meron nga akong nakita, no,
Hindi ko alam kung sinadya or for views or siguro content creator din si Mami. Nakapajama naman siya. Grabe naman. Pero yun nga, baka naman walang dress si Mami. Nakikialam ako, nagja-judgmental ako. But one video also na tumatak sa isip ko regarding graduation na naiyak ako dito sa puntong to. Meron na ng mami, meron pa siyang dalang anak. Tapos kindergarten din yata yung anak niya. Tapos nakapaa siya. Alam mo yung masasalimin mo talaga yung kahirapan sa kanya. But of course, this is the graduation of her daughter or her son. I cannot remember if it's a girl or a boy. Natandaan ko lang talaga yung itsura ni mami na lasang tsinelas, B. Nakakalungkot. Tapos meron pa siyang karga-kargang bata. Siguro sa places na rin. Siguro sa places din. Okay lang din. Pinalad tayo na yung lugar natin is hindi ganun siya how to say this, ka-depressed area. Parang gano'n, no? So, meron pa tayong kakayanan. Yung kasing moment na yun, nakita ko kasi yung ibang mami, meron naman silang maayos na kasuotan. But eventually, this parent, this mommy, I do not know how will I feel, no? Kasi, minsan, kahit sa mga ganitong okasyon, masasalamin pa rin natin yung pagiging hindi pantay-pantay talaga ng tao. So, ayun, maraming kwento, maraming istorya, maraming videos, kasiyahan, kalungkutan, kasorpresahan. Nandito sa mga videos ng 2026 graduates. So, I am so lucky. I am so lucky. I consider myself very lucky na naka-attend ako sa graduation ng dalawa kong anak. Kasi, ayun nga, katulad ng sinasabi ko, hindi lahat is napagbibigyan sa tamang oras na makauwi ka para sa graduation na to. Like me, I'm telling you, I just going Philippines last January. So, very, very lucky talaga ako at pinauwi din ako ni Amo. So, hopefully, next year, yun, may graduate naman akong college. So, ngayon pa lang, pinagpapaalam ko na yan sa amo ko, but, tingin ko mapapayagan naman ako kasi nga, this one is graduate naman siya ng college. Yung college ko kasi last year actually, graduate siya, hindi ko siya na-attenan kasi yung timing is hindi akma. 3 silang graduate sa akin that time. Naka-attend lang ako dun sa high school din at saka sa elementary. Kasi nga, yung date. Kasi sa katulad ko na domestic helper na may mga alagang bata, hindi kasi ako pwede mawala ng ganung kahabang panahon. So, ang nangyari, isang buwan nga sila, kaya lang yung kay ate, yung sa college, is masyadong malayo yung date. So, nalungkot ako, hindi ako naka-attend. So, ganun pa man, naintindihan naman ni ate. So, isa rin ako sa mga OFW na umiyak dahil hindi naka-attend sa special occasion last time. So, but this time, this school year 2026, I'm very lucky na naka-attend sa graduation ng 2 kong anak. So, yun lang. Just sharing my experience about this graduation 2026. And I hope everybody is also celebrating this moment para dun sa mga inyong mga anak. So, that's all and see you next time.